Magandang araw ulit sa inyong mga kabayan OFW at mga taga-subaybay. Ngayon ay magtatangal naman tayo ng lona o cover sheet kung tawagin. Ito yung nakikita niyong kulay blue na nakatakip na yan sa lupa. Sobrang init ngayon kaya medyo hirap ako dahil masakit ang ulo ko sa sobrang init. Pagpasensyahan nyo na ang aking mood ngayon. Samahan nyo lang po ako at gaganda na ang aking pakiramdam. Nice! Bago po ang lahat sana ay suportahan nyo naman ang aking channel. Paki-like naman po at para ganahan naman ako sa paggawa ng maraming video na makakatulong sa ating mga ka-OFW. Ang laman po ng lona o cover sheet na ito ay mga gravel na dinurog na ng crusher. Ito ay tinatakpan namin upang hindi mabasa ng ulan. At para hindi rurupok kapag itinambak sa imbakan. Kapag ang gravel ay nabasa ng ulan ito ay hindi na pwedeng gamitin at marireject na. Wow! Napakabigat ng cover sheet na ito. Ito ay sumusukat ng 20 by 20 meters at mag-isa lang akong gagawa. Dahil ang iba kong mga kasamahan ay may kanya-kanya ding trabaho. Unahin nating tangalin ang mga sako na may lamang buhangin na pabigat sa sheet cover. Ito ay ginagamit na pabigat para hindi liparin ng hangin ang lona. Isa-isa kong itatabi muna ang mga sakong ito at pwede pa itong gamitin na pampabigat sa lona para hindi liparin ng hangin. Bago matanggal ang lona ay may isa pang cover ito sa itaas, ito ay ang net. Hihilahin natin ito pataas kasunod ang lona para hindi ito matabunan sa pag-stockpile natin ng gravel. Sobrang init dito sa ngayon kaya tagaktak ang pawis. Kaya ang inyong lingkod ay medyo hirap at hindi maganda ang pakiramdam. Pero bawal sa amin ang maghaliday ng basta-basta. Kaya tinitiis lang namin kung meron kaming konting nararamdaman sa katawan. Alam natin na nakapanghihina ang pagtatrabaho sa tirik na araw dahil sobrang init. Summer kasi ngayon dito sa Japan. Ang Japan ay kilala sa paggawa ng high quality sa lahat ng bagay. Wow! Napakaraming lindol dito, mahina at malalakas na lindol. Kapag hindi nila tinibayan ang paggawa ay masisira agad at makakadamage sa mga mamamayan. At doble ang magagastos para ayusin at magagalit pa ang gobyerno kung marupok ang pagkagawa. Oh my God! Kaya, kailangang matibay ang mga bridge, roads, tunnels at full layover na ginagawa. Para hindi masayang ang mga panahon na ginugol dito. At hindi delikado sa mga mamamayan. Ngayon ay aakyat na ako sa taas at nandun ang i-ooperate kong equipment. At i-loading natin ang mga malalaking bato sa mobile crusher para maging gravel. Ang nakikita niyong truck na naghahakot ng mga malalaking bato na nanggaling sa breaker section. Yun mga nakaraan kong video ay pinakita ko sa inyo kung paano kami mag-breaker ng mga bato sa ibabaw ng bundok. At ito ay hinahakot papunta dito ngayon sa crusher. Ibinubuhos ng truck ito at ilo-loading ko naman sa ibabaw ng mobile crusher. Makikita nyo na napaka-alikabok dahil dinudurog po ang mga bato ng crusher machine. Wala pong tigil yan, kailangan ay tuloy-tuloy ang paggawa. Dalawa lamang kami ng kasamahan kong Japanese na operator ng crusher ang gumagawa sa nakikita nyo. Dahil ang iba kong mga kasamahan na kababayan natin ay nasa ibang location naman. Nakikita nyo ang bungad ng tunnel na aming ginagawa. Ang tunnel na yan ay makakarugtong ng isa pang tunnel na may sukat na 2.7 kilometers. Yan nakikita nyo sa video na bungad ng tunnel ay may haba lang na 800 meters. Pagkatapos durugin ng crusher ang mga bato, akin naman pinapile o iniipon para tatakpan natin ng lona. Dahil ang mga gravel na tapos ng i-crusher ay hahakutin naman papunta. Doon sa may habang 2.7 kilometers na tunnel itatambak. Step by step po ang paggawa namin. Iniipon-ipon ko ang mga nadurog na bato sa pamamagitan ng backhoe. Kapag hindi nahakot agad ay ito ay tatakpan ng lona upang hindi mabasa kapag umulan. At hahakutin ito papuntang tunnel upang itambak. Sa mga nagbabalak na pumunta dito at ganito ang kategori nyo, tingnan nyo po ang mga teknik na ginagawa namin dahil yan po yon mga i-exam nyo. Halimbawa, yon pagpagkayod ng ngipin ng bucket ng backhoe sa ibabaw ng truck pagkatapos i-loading. At ang pagpatag at yon mabilis na paggawa at pag-ikot mo ng 45 degrees.
Sa paglo-loading sa truck, kailangan ay hindi nakaumbok ang gravel, kailangan nakapatag ng mabuti. Hindi pari sa atin na halos natatapon na sa paghakot isige pa rin. Bawal ang sobrang bigat sa paghahakot dahil ang mga daan ay masisira kung overload ka. Ganito po ang inyong magiging license kapag heavy equipment operator ang inyong kategory. Kung kayo ay may mga katanungan ay mag-comment lang kayo sa comment section, at asahan nyo ako ay sasagot once na nabasa ko na. At konting suporta na rin sa aking channel kung kayo ay magsa-subscribe, para makagawa pa ako ng maraming video na makakatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood.